Good morning, tips. Good morning, people. Good morning. Say good morning, people. People. So, 9 na dito, guys. Aga nagising si Eleanor. Siguro nagising siya ng 8:30. And hindi siya masyado nag-breakfast today, but ako ang madaming nakain. But nag-milk din siya. Don't do that. Nag-milk din siya and 9 na dito. Daling ko siya sa park kasi kahapon 'di ba nag-bike kami. Dito kami sa kapitbahay nag-bike and tuwang-tuwa siya. And ngayon doon kami sa park. Kasi para safe. Kasi dito sa inikutan namin busy road na siya. Ang dami ng sasakyan so nakakatakot. Okay, let's fix your hair. Ang grabe ni Eleanor today. Come on, so we go outside. We go bike. Oh, do you want the headband? Okay. Put ikaw yung headband mo. Wait. Put your headband. I don't think you're gonna like the headband. May bangs ito siya. Mahaba ng bangs niya. Kaso kulot-kulot ang buhok ni Eleanor. Hindi mag-straight ang kanyang bangs. Alright. That's okay. Ipitan ko lang siya. Nakabihis na din ako. Siguro may mainit naman siguro sa labas kasi na yun. Sa layo na nang narating ni Eleanor, guys. Doon yung aming bahay. And dito na kami, malapit na kami sa sa river. That's a river, Eleanor. You have to turn, baby. You turn. So we're going. Now nilalamig ako. Paglabas ko kanina, sobrang init. Iniwan ko yung jacket ko, di ba? Naka-jacket ako. So, iniwan ko sa bahay. Ngayon nilalamig ako. Pedal, pedal. Pedal. That's a river. You go pedal. Ang daming bata doon naglalaro. Oh. Eleanor. Careful. Ang bilis naman ni Eleanor mag-drive. Slow down, baby. Para ako naman ang sisipunin. Oh my God, ang ilong ko sakit. What? Are you done? Uy, saan ka pupunta? Punta ka doon sa road. Yeah. No, you can go on the baby. Here, baby, oh. The road, baby. Gusto niya mag-shortcut. Yeah, this way, baby. This way. You go turn. Come on, you have to turn. There you go. I know. Okay, you pedal. This year, guys, wala pa yung farmers market. Siguro nag-start sila ng July or end of July or first week of August. Kasi 'di ba wala pang mga mga tawag yun, mga tanim, wala pang mga ha-harvestin. So, siguro mga sila around August. Eleanor, turn. Oops. Oops. See? Let's go swing. Cute ni Eleanor. Swing! Who's happy? Are you happy? Magaling na ikaw? Nakagala na ikaw ng park? Siguro mga 3 weeks din yan siya walang park. Boo! Laki na ikaw! Laki-laki mo na buyag! What a beautiful weather. Thank you, Lord, for the beautiful weather, Lord. Thank you. Marami ang nag-enjoy, Lord. Kasi si Eleanor. Ang daming bata doon, oh. Tatakbuhan.
Go, Eleanor. Careful. Okay, sit down. Sit down and then slide. Whee! Okay, one more time. One more time. Okay, go slide. Eleanor, slide. What's your step? Okay, sit down. What happened? Oh no! Tinanggal niya sapatos niya. Grabe ka joke na bata. Okay, go slide. Sweet. You want a big slide? Okay, go on the big slide. You have to sit down. Eleanor, go on the big slide. Sit down. Okay, come on. Gusto niya ako mag-slide. You can't slide like that. No. Wee! Morning guys. Ito kami ngayon sa clinic. It's my a visit to the civil surgeon. Ngayon yung appointment ko, Friday. Mag-ama, may work pa ito si Casey mamaya. After ng aking appointment. Umuwi siya kagabi. Kasi Eleanor, oh, nice outfit Eleanor. 9 ang ano ko yung appointment ko. 8 na? 8:50 na. So dito na kami sa second floor doon sa we are home guys. Kakauwi lang namin. Napagod ako buhat-buhat ko si Eleanor, tapos dala-dala ko yung bag ko. And dala-dala ko yung coffee ko. Hello baby. Kakauwi lang namin, dito na kami sa bahay. And pinapakain ko si Eleanor ng kanyang breakfast kasi hindi niya tinapos yung breakfast niya. So, hindi ko pa na share sa inyo about yung sa medical ko, di ba? But i-share ko yun guys. Gagawa ako ng video about my interview experience. So, i-share ko sa inyo yung mga questions na tinanong sa akin during my interview sa amin ni Casey. But, so, doon, sabi niya, hindi ako approve on the spot, guys. Kasi nga, yung medical ko expired, diba? 2022 ako dumating dito. And then, 2024 lang ako ng September nag-file ng AOS. So, 3 years. 3 years yung hinintay ko. Kaya, yung medical ko is expired. So, sabi ng consulate doon, approve ka, but kailangan namin yung bago mong medical kasi expired. So, before ako nag-apply nung AOS ko, yung hinihintay ko talaga guys, RFE. Kasi alam ko talaga na expired ng medical ko. Yun yung hinihintay ko. Kaso lang, binigyan nila ako agad ng interview. Okay lang, tapos na din naman yung interview ko. And tapos na rin naman ako sa medical. And I get my medical result. So, nagpa-medical ako nung, kailan ba yun? Siguro mga May 10? Basta Friday yun. Friday, after ng interview ko, nagpa-appointment agad ako sa civil surgeon ng Friday. So, 10. And then, dalawang yun guys. First is yung blood test. So, after ng blood test, sabi ng staff doon, tatawag kami kapag kailangan mo nang magpaturok. But, merong paturok sa kumbaga sa atin health center dito sa health center sa Pilipinas. So sabi niya, pwede ka magpaturok agad. Punta ka lang doon, binigyan niya ako ng papel and then nagpaturok agad ako kasi gusto ko nga matapos na agad yung medical ko, 'di ba? Gusto ko maipasa ko kaagad sa USCIS.
So yun, the appointment yung day, may appointment, nagpaturok din ako agad doon sa sa health center. And then sabi nila tatawag kami sa result ng blood test mo, tapos magpapa-second appointment, another second appointment naman. So ito na yun yung binigay sa akin ng doctor. So which is ngayon nga today, binigyan niya ako nito na ito, bawal siyang buksan guys, itong envelope. Parang katulad sa atin nung sa Q1, di ba, from medical result from St. Luke's, bawal buksan. So ganito din dito sa sa US, bawal buksan yung envelope. So ito yung isi-send ko sa USCIS kasama ng RFE letter na original ang pagkaalam ko, original yung isi-send ko, but nag-copy na ako noon. So, ako ng another copy. Kung ano yung nandito sa loob, ito din yun guys, yung copy ko. And kailangan may sign ng doctor. Doon ka magsa-sign. Kapag nag-fill out ka ng Form I-693, hindi ka magsa-sign. Wait mo yung doktor, doon ka sa harap ng doktor magsa-sign, kasi sasabihin ng doktor, okay, sign mo na yan, ganon. So, ayan. Nung nagpa-appointment ako, nag-fill out na ako nito, but kung wala kayong laptop o whatever, bibigyan kayo ng papel doon sa clinic. So, doon kayo mag-fill out. Yun nga lang, madami-dami itong i-fill out. Ako nito. And then, ang total na binayaran ko is $1,300. 1,300 guys ang binayaran ko sa sa civil surgeon. Yeah, total na yon. Yung first visit ko is 900, and then yung tuding visit ko is 300. So the total is 1,300. So depende yun ha. Yung bayad sa civil surgeon is depende yun sa doctor. So it's better na mag-inquire kayo sa iba't ibang civil surgeon guys, or iba-ibang clinic. Sure, kung di nyo alam kung saan yung accredited na na doctor, so mag-search lang kayo sa USCIS, may nakalagay doon na sa USCIS, and then may nakalagay doon na civil surgeon, and then ilalagay mo lang yung zip code nyo, and then lalabas na doon yung mga civil surgeon na pwede nyo pag-check-upan. So pili na lang kayo. It's better na mag-inquire kayo kung kunyari may limang civil surgeon, so inquire kayo kung magkano yung bayad sa medical. Kasi ako nag-inquire ako, dalawa lang yung pinag-inquirean ko kasi super late na nga, 'di ba? Kailangan ko na matapos yung medical ko. Kasi kung maghihintay pa ako, kailan pa ako matatapos, may deadline yung RFE. So nag-inquire ako dito, sabi nila 1,300, first visit 900, and the second visit is 300. And then tumawag ako dito sa kabilang clinic, but 2 hours drive naman yun from dito sa city namin, ipapunta doon sa city na yon. And then mura lang siya guys, kasi merong clinic na nag-a-accept ng health insurance. Dito sa amin hindi, but kadalasan sa mga civil surgeon hindi sila nag-a-accept ng insurance, health insurance. So kaya mahal talaga. Ang city namin is parang matatandaan ko mga 400 lang ata, sabi niya. And tinanong namin kung na-accept kayo ng insurance. And yes, na-accept sila guys. But, hindi kami doon nagpa-set ng appointment kasi ang available nila is September pa. Ay, no, ano na ba ngayon? May June, July. June ata ang nila, June, end of June, ang ang available pa nila guys. Walang slot. And kailangan ko na ito ma-send ng July, before mag-July, di ba? So, mura nga, pero sabi namin ni Casey, okay, sige, dito na lang tayo kahit medyo pricey siya. At least nandito lang din naman sa amin. And then, yeah, yun, kaya 1,300 yung binayaran ko, but I got my medical and super, wala namang mga problema. And then, sa Pilipinas, hindi ako na-sputum doon, so hindi na nila kailangan ng x-ray ko. So, lahat negative. So, sabi ng doctor, kaya ayan, isisend ko na ito guys. Ngayon ko sana isisend kasi lang may work si Casey. Nagmamadali siya kanina. But anyway, yun lang guys. RFE ako sa adjustment of status. Kasi share ko sa inyo sa sunod yung yung experience ko sa interview. Nagluto ako ng sinigang. Papakuluan ko siya. Tapos tsaka ko siya igigisa. Wala pala akong kamatis. Okay lang yun. Siguro bukas na lang, open naman daw yung USPS ng
9 a.m. until 12 p.m. So, bukas na lang siguro. Ayan yung ating box. Ayan yung box ko, guys. Oh, hindi ko na rin, ano na siya. Ayan. Punong-puno to. Sobrang bigat. Pipikapin to sa June 1. Ayan. Lalagyan ko na lang siya ng tape dito sa taas na katulad nito. Ay, katulad nito sa baba. Yan, ready na ang ating balikbayan box. So, ito na lahat guys, yung ipapackage ko sa Pilipinas. And, hindi pa ito lahat-lahat. Ito pa lang yung mga nabili ko nung nakaraang araw. Dadagdagan ko pa siya. Pupunta pa kami ng store. Siguro punta kami ng Walmart. And ito yung kapag di ba, minsan lang naman ako nakakalabas kapag nandito si Casey. So, nag-order ako ng food and nag-order na din ako ng mga chocolate. Ayan. Meron siyang Reese's. Mga malalaki ito siya. Ito, masarap tong almond. Ito, hindi ko pa na to try. Pero Hershey's, masarap yan. So, ayan, dadagdagan ko siya siguro mamaya. Pupunta kami ng Walmart. And sa Walmart din to siya galing. In-order ko. May Nutella. Yung ito, Nutella sa yan, sa Costco. Yung pumunta kami ng Costco. And meron ako doong mga lotion, mga pabango na galing sa Victoria's Secret and sa Bath and Body Works. So, di ko na sinama dito. And ito, nabili ko sa Dollar General. Tig $1 lang ito siya, Ilan ang laman nito? Madami na ito laman nito. Yes? You okay? Kasi sa sa June 1 na yung pick up ng box, tapos sa June 12 nila i-ship. So, kailangan ko tong malagay sa box para sila ang mag-pick up. Kasi nung last time na nagpadala ako ng package, nag-camping kami ang nag-drop nun sa bahay. Ang bigat-bigat, nakakaawa naman si Casey. But ngayon gusto ko siyang ito gusto ni mama guys. Itong milk duds, nagpadala ako nito sa kanya Parang 5 din. Nagustuhan niya, sabi niya magpadala daw ako nito ulit. Mga sinabi niya sa akin yung mga ayaw niya ng kain na wag ko na daw ipadala. Sinabi niya yung mga gusto niya lang. So, ang dami ng chocolate. So, ito Dollar General din ito. Ito masarap din ata. Ito, hindi ko pa ito na-try. Try nga natin ng isa. Puro chocolate So, natin? Tayo? Ang gagawin ko, ko muna yung lalagyan ko muna ng tape yung box. As in, pupunuin ko talaga siya yung box niya para kahit maulanan siya or mabasa siya, hindi mabasa yung sa loob, yung talagang box, hindi mabasa. Madami akong biniling packing tape sa Amazon. Kasi papalibutan ko siya ng tape. Oh, give me that to mommy.